Hi guys! So, continue po tayo sa tatalakayin natin tungkol sa phishing. Ano ba talaga yung phishing guys? Yung phishing po, maraming klase yung phishing. Kaya, hindi mo masabi na iisa lang meaning ng phishing. Kaya nabanggit ko po kasi nga, I have traumatic experience with phishing. So, sinishare ko ngayon sa inyo kung ano yung experience na yon. Kung isa-search po natin phishing in Tagalog. Sa phishing, nagpapanggap ang scammer na isang negosyo o tao para linangin ka at ibigay mo ang iyong personal na impormasyon tulad ng mga password, mga numero ng credit card o mga impormasyon ng account sa bangko. Yan po yung lumalabas pag sinesearch natin. So, hindi lang po yan yung pagkakaintindi sa phishing. Marami pong klase yung phishing. Compromise ba yung account mo sa Facebook dahil sa phishing? Yes. Yes po. Isa po dito yung usong-uso na nilalagay nila sa comments section. Marami dyan, guys. Yung mga links. Links, tsaka yung emails. Yung about naman sa na-experience ko sa phishing, yung na-compromise yung account ko. Dahil dito, hindi na marirecover yung account ko. At maraming nasasayang sa account, guys. Alam nyo naman, yung mga memories natin doon, yung mga photos, yung mga videos, lalong-lalo na nagagamit ng hacker yung account natin sa panloloko. Kaya guys, be aware. Hindi lang po ito sa mga content creators. Kahit sino po tatamaan ito. Kaya be aware, guys. Unang-una, para hindi ka matamaan, wag kang mag-click-click na kung ano-anong link lalo na sa comment section o sinisend sa messenger. Or sa text, lalo na sa text, marami dyan. Sa emails. Sa emails. Guys, may isi-share ako sa inyo na kunting video. Actually free video siya. Nakikita sa Common Creative, so free copyright siya. Ito, panoorin nyo. Phishing is when scammers fool you into thinking they are someone else in order to make you do something. For example, they can steal your password by tricking you to log into a fake website that looks exactly like your bank. Phishing emails are most common, but it's everywhere: phone, text, and even social media. Scammers can purchase ads, register to dating sites, and even use celebrity lookalike accounts. So if you get an urgent email from your boss, a text message from your bank, or see an amazing deal on Facebook, take a moment, let the emotions settle down, and read it out loud. Does it make sense? And always verify that you are talking to the correct person. For example, someone can spoof your attorney's email and send you fake wiring information, so call and verify. Lastly, always check the email address and URL for spelling mistakes. And whenever you need to log in, it's better to manually type in the URL instead of clicking on a link. Now, if you do spot a phishing email, never forward it to your friends. You don't want to spread it even more. Instead, share only the subject line with your IT team. They will be able to locate it. Meanwhile, just leave it alone until they tell you what to do with it. If your IT team has a different policy, follow it. So guys, may kunting idea na tayo kung ano yung phishing. So, let's spread awareness, lalo-lalo na sa mga content creator natin, mga kapwa content creator na pinaghirapan yung mga account nila, pera nila na nasa bangko, nasa credit cards. Kaya dapat maging maingat tayo guys para hindi tayo maloko o maguyo sa mga phishing sites. Huwag tayo click ng mga links. Lalo na pag redirect natin sa mga Facebook, tapos sasabihin na lalagin ka na ulit. Pag login mo yun, nakuha na yung passwords nyo. Makukompromiso na yung Facebook nyo. Kaya mag-ingat kayo guys. Ngayon, ang tanong, pwede po ba ma-involve yung mga malalaking tao sa phishing? Yes guys. Malalaking tao. Yung mga malalaking company. Pwede yan. As long as malalaki yung nakukuha nila sa mga nai-scam nila. Kung may reactions man kayo o katanungan, just comment down below. Try nating sagutin. Sana may natutunan kayo sa video na to. Thanks for watching.